Bumuntong hininga si Talia nang makaakyat siya sa second floor ng mansyon. Bumuga pa siya ng hangin bago kumatok sa silid ni Jeremy. "Sir, si Leah po ito," pakilala niya. Wala siyang natanggap na response mula sa binata, kaya nagpasya na siyang buksan ang pinto at pumasok doon. Nadatnan niya itong nakatayo at kinakapa ang paligid. May kukunin ata ito, pero hindi naman ito alam kung nasaan na itong bahagi ng silid. "Sir, kailangan niyo po ng tulong?" Lakas loob niyang tanong. "Did I ask your help?" Masungit nitong sagot. Napakamot siya sa noo. Minsan, naiinis na rin talaga siya sa kasungitan ni Jeremy. Gusto niya itong sipain para mabagok ang ulo at maging mabait sa kanya. Ngumuso siya, imbis na mainis na tawa siya nang pumihit ito at humarap sa padar ng silid. Pinigilan niyang mapahagik-hik. "Kailangan pa bang humingi kayo ng tulong bago ko kayo tulungan? Paano kung mahuhulog na pala kayo sa hagdan, tapos humingi ka ng tulong nahulog ka na? Sa nakikita ko, sir, kailangan niyo ng tulong dahil padar na ho ang kaharap niyo." Pinigilan niyang hindi matawa. Tinatawanan mo ba ako?" Hindi po, sir. Hindi ako tumatawa," tanggi niya. Nakagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Minsan, nakakatuwa rin palang asarin ang binata. "Ano po bang kailangan niyong gawin? Pwede ko po kayong tulungan," alok ulit niya. "Shit!" Narinig niyang mahinang mura nito. "Alisin mo ko dito," utos niya na imbis na makiusap ay galit ito. Pinigilan niyang matawa ulit, kaya pinagdikit niya ang kanyang mga labi. Nilapitan niya ito, tinawakan sa braso. Saka pinihit patalikod sa pader. "Minsan, sir, matuto rin kayong humingi ng tulong because there's someone who's willing to help you." Seryoso niyang sabi. Hindi naman pagiging mahina ang paghingi ng tulong sa ibang tao. May mga bagay lang talaga na magagawa natin kung may tutulong sa atin, but it doesn't mean that you're weak, dagdag niya. Pinalis nitong kamay niya. "At sa tingin mo, kailangan ko ng tulong mo?" "Sa totoo lang, hindi naman kita kailangan. It was my mom who wants you to be my caregiver. I've learned to stand by myself na walang tulong ng ibang tao. Natutunan kong i-adjust ang buhay ko sa ibang bansa. I memorized everything around me. Kahit madilim ang paligid, and I did. At kakayanin ko rin yun dito, without your help. Hindi mo alam kung gaanong hirap ang pinagdaanan ko just to survive with this miserable life." Madiing-ani to. Bumakas ang lungkot sa mukha niya. Naramdaman na naman niya ang matinding konsensya dahil alam niya kung gaano katinding paghihirap ang pinagdaanan nito para mag-adjust sa madilim nitong mundo. Hindi siya nakaimik. Pakiramdam niya piniga ang puso niya sa katotohanang siya ang naglagay sa binata sa sitwasyong yun. I'm sorry. Hindi ko. Naramdaman na lang niya ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi ko alam. Mabuti na lang at napigilan niya ang emosyon niya na muntik nang magdala sa kanya sa pag-amin sa totoo. Ngumisi lang si Jeremy. Suminghap ito. Pumihit ito at sinimulang maglakad gamit ang stick nito para malaman kung tama bang hinahakbang nito. "Sir Jeremy," tawag niya rito na nagpahinto sa binata. Pinahid niya ang luha sa pisngi niya. "Hindi ko alam kung gaanong hirap ang pinagdaanan mo sa sitwasyon mo. Pero hayaan mo naman sanang tulungan kita. Tulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Buksan mo sarili mo sa liwanag na pwedeng ibigay sa iyo ng mga taong yun. Dahil willing ako. Gusto kong tulungan ka. Gusto kong ipadama na may kasama ka sa kabila ng madilim mong mundo. Na may umaalalay sa iyo para hindi ka madapa. Para hindi ka magkamali ng paghakbang." Hindi na niya napigilan pa ang luhang bumagsak muli sa mga mata niya. Dahan-dahang pumihit paharap sa kanya ang binata. Seryoso lang ito pero kita niya matinding galit at hinanakit nito sa mundo. Kapag kuway, ngumisi ito. "Hindi mo alam dahil wala ka naman noong panahon na yun, hindi ba? Hindi mo alam kung paanong gumuho ang lahat sa mundo ko. Nasira ang buhay ko, ang pagkatao ko. Naghirap ako at nagtiis sa miserable kong buhay. Shit, I feel like everything is nightmare na kailangan kong takasan."
Napakadilim ng mundo ko at pakiramdam ko'y wala akong silbi. Mapakala itong tumawa. At sa tingin mo, sapat ang tulong na inaalok mo para maging madali ang lahat? Do you think your presence is enough for me to feel the comfort that I need? Alam mo kung anong pinakamahirap tanggapin? Yung nabuhay ako ng 7 taon na walang makita, na walang magawa kung hindi mga pa sa dilim. At hindi sapat ang kaya mong gawin para maayos ang lahat. Madiin itong sambit. Damang-dama niya ang labis nitong frustration, ang paghihirap at hinanakit nito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang luha. I'm sorry. Hindi ko alam ang nangyari. Hindi ko alam. I'm sorry. Paulit-ulit niyang masambit. Wala ka nang magagawa, Lia, para tulungan ako. Para i-comfort ako dahil mananatili sa puso kong galit at pagkamuhi sa taong naging dahilan ng lahat ng ito. Ngumisi ang binata. Naging miserable ang buhay ko dahil sa kanya at hindi ko ibibigay ang kapanatagang gusto niya. Dagdag pa nito, pakiramdam niya'y dinurog ang puso niya sa narinig mula rito. Masakit pala kung marinig niya mula sa binatang katagang yun. Tumingala siya para pigilan pa ang luha at nakagat ang pang-ibabang labi para pigilang mapahikbi. Labis niyang pinagsisisihan ng lahat ng ginawa niya at marahil ito ang karma niya sa lahat ng yun. Magdurusa rin siya sa piling ng binata at handa siya kung yun ang kabayaran ng pagkakamaling nagawa niya. Tumalikod ulit si Jeremy at nasimulang maglakad palayo sa kanya. Suminghap siya. Inayos niya ang kanyang sarili. Hindi siya susuko kahit panarinig niya mula sa labi nitong matinding galit at pagkamuhi nito sa kanya. Tutulungan ko na kayo, Sir Jeremy. Aalalayan ko kayo, presenta niya. Hinawakan niya ito sa braso para sana alalayan pero tinabig nitong kamay niya. I don't need your help, pasigaw nitong sabi. Sir Jeremy, please hayaan niyo kung tulungan ka, pagsilbihan ka, giit niya. Muli niyang sinubukang hawakan ito sa braso pero tinabig ulit nito ang kamay niya. Bingit ka ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ko hinahayaan tulungan ka, pamimilit niya. At hindi rin ako titigil na itaboy ka at ang tulong na inaalok mo. I'm sorry, Sir Jeremy, kung magiging makulit ako pero gusto kong tulungan ka. Gusto ko samahan ka sa madilim mong mundo. Ngumisi si Jeremy. Talaga? You really do that? Sige, kung gusto mo talagang samahan ako sa madilim kong mundo. Give me your eyes. Ibigay mo sa akin ang mga mata mo. Sumeryoso ang boses nito sa huling mga sinabi. Natigilan siya. Seryoso bang binata? Hindi siya nakaimik dahil alam niyang mahalaga sa kanya ang paningin niya. Hindi lang dahil sa kanya, kundi para sa kanyang anak. Hindi mo kaya, right? You can't do everything for me, Lia. Napalunok siya. Hindi ko kayang ibigay ang mata ko para makakita ka pero kaya kong ibigay ang buhay ko para pagsilbihan ka, para alagaan ka. Patuloy niya. Kumunot ang noo ni Jeremy. Bakit? Bakit handa mo ibigay ang buhay mo sa akin? You're just my caregiver at wala naman tayong connection, right? Bakit kung makapagsalita ka, parang kilala mo ko? Nagtataka nitong tanong, natigilan siya. Nakalimutan ata niya kung sino siya sa harap nito. Hindi nga pala kilala na Jeremy si Lia. Yumuko siya. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin at ibigay ang buhay mo dahil hindi yan sapat para mapawi ang galit at pagkamuhi na nararamdaman ko. Naiwan siyang tulala. Kinabahan siya sa mga narinig niya. Maaari kayang kilala na siya nito dahil sa mga sinabi niya kanina? Natakot siya bigla. Sir Jeremy, humakbang siya palapit dito. Tulungan ko na po kayo kung saan kayo pupunta. Saan? Ano ba? Ubod ng lakas na pinalis nitong kamay niya na may kasamang pagtulak, kaya natumba siya at napaupo sa sahig. Tanga ka ba? O sadyang desperada ka lang? Ilang ulit ko bang dapat ipaintindi sa'yo na hindi kita kailangan? Ang tulong mo. Bulyaw nito sa kanya. Natulala siya sa ginawa ni Jeremy. Hindi siya nakaimik kasunod ng pagpatak muli ng luha sa mga mata niya. Hindi ang sakit ng pagkabagsak niya ang dahilan ng luhang yun, kundi ang masasakit na salitang mula kay Jeremy. Ang galit at puot nito sa kanya na alam niyang hindi niya kayang pawiin sa ginagawa niya. Kulang pang lahat ng ginagawa nito sa kanya
para mabayaran niya ang ginawa niya rito. Hindi ako titigil na tulungan ka dahil alam kong kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng mga mata sa madilim mong mundo at gusto kong ako yun. Sir, I already prepared your clothes here. Ani Talia habang nakaupo lang si Jeremy sa sofa. Sa loob ng silid nito, matapos na nangyari kanina, hindi na rin ito umimik na tila nagpipigil lang sa sarili nito. Nahihiya siyang tumungo. Sir, gusto niyo po bang samahan ko na kayo sa banyo? Lakas loob niyang tanong dahil alam niya ang kalagayan ng binata. Mahirapan ito't baka madulas pa ito sa loob ng bathroom. Mabuti kung nandun siya para mabantayan ito. Gulat na bumaling ito sa kanya. Kumunot ang noo ni Jeremy. What? Are you crazy? Suminghap ito. You don't need help me. Kaya ko sarili ko. Kapag ko ay seryoso nitong sabi. Umiwas ulit ito ng tingin sa kanya. Hindi pa ba dumarating si mommy? Tanong pa nito. Hindi pa po sir. Sabi po ni Ate Mary baka mamayang gabi pa po raw ang uwi ni madam. Sagot niya. Sige na, umalis ka na sa harap ko. Kaya ko na sarili ko. Pagtataboy nito. Pero sir, baka pumapano kayo kung hindi ko... Shit Leah! Gaano ba katigas ang ulo mo ha? Hindi ka ba marunong umintindi ng mga sinasabi ko? I said, I don't need your help cause I can take care of myself. Inis nitong bulyaw sa kanya. Napakurap siya at bahagyang yumuko. Gusto lang naman niyang tulungan si Jeremy dahil delikado kung mag-iisa ito sa bathroom. Gusto mo lang tumulong. Sawang-sawa na ako sa rason mo Leah. I don't need your care, okay? Umalis ka na. Lumabas ka na ng silid ko. Patuloy nito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Yumuko siya at kapag kuwan ay malungkot na tinignan ng binata. Bakit pa kailangan laging galit ito sa kanya? Nagmamagandang loob lang naman siya. Okay po sir. Wala na rin siyang nagawa kung hindi ang sundin nito kaysa mag-away at magalit pa ito ng gusto sa kanya. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng silid na nakasimangot. Naiinis siya kay Jeremy dahil hindi ito marunong tumanggap ng tulong at kung paano i-appreciate ang mga taong nasa paligid nito na nag-aalala para rito. Nagpasya na lang siyang bumaba ng silid ng binata at nagpresintang tumulong kila Merit sa ibang katulong doon. Okay lang po talaga sa akin Ate Mary na tulungan kayo sa paglilinis. Nakangiti niya sabi ng tanggihan nitong alok niya. Sigurado ka ba? Tumango siya. Siya nga pala, kamustang pag-aalaga kay Sir Jeremy? Usisa pa ni Faye sa kanya habang nasasala silang tatlo ni Mary. Katulad ng sinabi ni Madam, kailangan mo magtiis sa ugali ni Sir Jeremy. Dahil kasi sa nangyari sa kanya, pakiramdam niya wala na siyang silbi. Palaging mainit ang ulo niya, ani Mary. Malungkot siyang tumungo habang may hawak na basahan. Nagsimula siyang magpunas ng mga furnitures doon. Naintindihan ko naman po ang kalagayan ni Sir Jeremy. Mahirap po para sa kanyang sitwasyon niya, lalo't wala siyang magawa dahil madilim ang paligid niya. Pag-amin niya. Sanay na rin naman po ako na sinusungitan at sinisigawan. Malungkot na tinignan siya ng dalawa na bakas doon ng simpatya. Sana nga makakita na rin siya para bumalik na sa dati si Sir Jeremy. Ani Mary, kumunit ang noon niya. Na-curious siya sa kalagayan ng mga mata ni Jeremy. May chance para po ba na makakita si Sir Jeremy? Usisa niya. Tumango sila. Yun nga atang dahilan kung bakit sila bumalik ng Pilipinas. Dahil sa operasyon ni Sir Jeremy. Ang alam ko, ilang beses nang sinubukang operahan si Sir para makakita pero wala silang mahanap na donor. Pagkukwento pa ni Mary. Natigilan siya ng bahagya. Operasyon? Nagkaroon siya ng pag-asa tuwa sa puso niya nang muli ito makakita. Kapag nangyari yun, kahit papaano magiging panatag ng puso niya. Pero hindi siguradong magiging matagumpay ang operasyon ni Sir Jeremy dahil sa case niya. Yun ang narinig ko. Segunda naman ni Faye. Tahimik lang siya at hindi na umimik habang nakikinig sa mga sinasabi ng katulong. Bahagya siyang kinabahan dahil sa nalamang hindi pa rin pala siguradong makakakita si Jeremy. Sakali mang operahan ito. Ang pag-asang naramdaman niya'y bigla ring gumuho. Matapos nilang maglinis, nagpasya na rin siyang bumalik sa taas para tingnan si Jeremy sa salid nito. Naalala niyang naliligo nga pala ito at baka ito mapahamak. Tahimik lang siya habang naglalakad sa hallway.
nang makarinig siya ng mahinang mura. Shit! Natigilan siya. Kinabahan siya dahil mula yun sa silid ni Jeremy. Nang makahuma siya, agad niyang binilisan ang lakad hanggang makapasok siya sa silid. Sir, okay lang po ba kayo? Nababahala niyang tanong na makarating siya sa tapat ng bathroom. Kumatok pa siya. Shit this life! Narinig pa niyang sabi nito. Sir, okay lang po ba kayo? Ano pong nangyari? Papasok na po ako dyan. Kinakabahan pa rin niyang sabi pero wala siyang nakuhang sagot mula sa binata. Kaya mas natakot siya. Nasa po niya ang kanyang noo at hindi mapakali. Bahala na nga. Kapag nagpa siya na siyang buksan ang pinto at pumasok doon, wala na siyang pakialam kung magalit sa kanya ang binata. Nag-aalala siya at baka kung paano na to. Sir, ano po nangyari? Gulat at nababahala niyang tanong nang makita niya itong nakahiga sa malawak na sahig habang patuloy sa pagpatakan tubig mula sa shower. Can you stop asking? Just help me to stand up? Masungit nitong sabi. Nataranta siya. Napalunok pa siya nang makitang kahubaran nito. Mabuti na nga lang at may suot pa itong brief. Pero kung wala man, wala yung kaso dahil nakita at nahawakan na niya yun noon kahit palasing ito. Hindi agad siya nakagalaw habang pinagmamasdan si Jeremy na basang-basa ng tubig mula ulo hanggang paa nito. Hindi niya alam pero may kumibot sa dibdib niya. May nabuhay na pamilyar na damdamin sa loob niya. Ang kahubaran nito na kahit bagyan itong napabayaan, nandun pa rin ang hugis at tikas nun na naghahatid sa kanya ng kakaibang init. Pakiramdam niya'y nauuhaw siya. Tinititigan mo ba ako? Ano, tatayo ka na lang dyan at pagsasawa ang pagmasdan ng katawan ko? Leah! Inis nitong bulyaw. Napapitlag siya at biglang bumalik ang kasalukuyang sitwasyon niya. Kailangan nga pala niyang tulungan si Jeremy. Hindi para tumayo lang at pagmasdan ng matikas nitong katawan na matagal niyang hindi nakita. Pananabik ba ang kanyang nararamdaman? Hindi po sir. Eto na nga po, tutulungan na kayo. Nahihiya niyang pakli. Pakaramdam niya'y umiinit utay-utay ang dalawang pisngi niya dahil sa pagkapahiya. Kayo na nga tong natumba, kayo pa tong masungit. Bulong niya. Umira pa siya. May sinasabi ka ba? O wala po. Ang sabi ko ito na nga po't ibabangon ka na. Alangan pa siyang ngumiti. Hinawakan niya ito sa braso at batok nito para maitayo niya ang binata. Napangiwi pa siya dahil hindi rin biro ang bigat nito. Naramdaman na rin niyang basa na siya dahil sa buhay ang shower doon. Bakit kasi shower pang pinili nito? Meron namang bathtub doon. Kahit may bumubulong sa kanya na titigan ito, pinilit niya sariling pigilan ang kanyang mga mata dahil alam niyang mali. Nararamdaman na nga niyang mabilis sa tibok ng puso niya. Tapos tititig pa siya dito. Tapos na po ba kayong maligo? Iiwan ko na po kayo. Tawagin niyo na lang po ako kapag kailangan niyo ng tulong. Hakbang na siya palabas nang maramdaman niya ang kamay ni Jeremy na humawak sa braso niya. Sino nagsabing umalis ka na? You want to help me, right? Sige, paliguan mo ko. Nalaki ang mga mata niya sa narinig. Seryoso na si Jeremy sa pinapagawa nito sa kanya? Napakurap siya nang makahuma. Sir, bakit? Natatakot ka ba? Hindi ba't gusto mo akong tulungan? Then it's your time to help me. I'm giving you permission to do so. Seryosong sabi nito na hindi niya makapa ang pagbibiro doon. Napalunok siya at hindi kaagad nakaimik. Gusto niyang tulungan ng binata pero hindi naman sa puntong siyang magliligo dito. Pumikit siya ng mariin. Sir, gusto kong tulungan ka pe. Bakit? Naduduwag ka ba? Hindi ba't kasama to sa trabaho mo because your job is to take care of me? Pinahid nitong tubig sa mukha nito. Wala naman siguro mali siya sa'yo kung paliliguan mo ko, right? It's your job. Segunda pa nito. Binasa niya ang kanyang mga labi, saka pinahid ang tubig sa kanyang mukha. Basang-basa na rin ang buong katawan niya na animoy naligo na rin. Tama si Jeremy, trabaho pa rin niya yon. Ito naman ang nanghihingi niya. Ang hayaan siya ni Jeremy na tulungan to. Sige po sir, pagpayag niya. Hindi niya alam pero imbis na matuwa siya, naramdaman niya ang luha sa gilid ng mga mata niya. Hindi niya nakitang makahulog ang pagngisi ni Jeremy. Bumalik siya sa panghilod at sasabaw na sa gilid ng silid. Kinuha niya yon at sinimulang paliguan ng binata. Naghalo ang luha sa mga mata niya at ang tubig na nagmumula sa shower.
Nang lumapat ang kamay niya sa balat nito, bumalik lahat ng alaala sa isip niya. Ang kagustuhan niyang mahaplos yun, ang maramdaman, ang mahawakan at damhin ang init na kaya nitong ibigay sa kanya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ganun pero may kakaibang pakaramdam pa rin na lumitaw sa puso niya. Dahan-dahan niyang hinagod ng panghihilod ang malapad nitong likod habang patuloy sa pagpatakang luha kasabay ng tubig sa kanyang pisngi. Matapos niya ang likod nito, humarap sa binata at binalingan naman ang dibdib nito. Wala siyang makitang reaksyon sa binata at halatang hindi naman ito apektado sa bawat haplos ng kamay niya. Bumaba ang kamay niya sa dibdib nito hanggang sa tiyan ng binata kaya kaagad siyang huminto. Ngunit nagulat siya nang hawakan ni Jeremy ang kanyang kamay. "Bakit ka tumigil? Bakit hindi mo ituloy?" Nakangisi nitong sabi. Natigilan siya, pakaramdam niya'y binabastos na siya ng binata. Pinahid niya ang luha sa pisngi niya. Pilit niyang binawi ang kamay niya pero hinigpitan pa nitong pagkakahawak doon at pilit nitong binababa pa sa brief nito. "Jeremy, ano ba?" Hindi na niya napigilan ang sarili. Pakaramdam niya ang baba niya sa harap nito para ipagawa sa kanyang gusto nito. "Bakit? Hindi mo ba kaya? Parang kanina lang, you were like a desperate woman na handang gawin ang lahat para sa akin. Hindi mo na ba kaya? This is the thing I want you to do for me." Marahas nitong ibinaba ang kamay niya sa nakaumbok nitong pagkalalaki. Nabitawan niyang panghilod at tila napasang kamay niya nang maramdaman yun. "Sir, tama na please." Pagmamakaawa niya, narinig niya ang mahinang pagtawa nito. "Tama na, but I wanted to, Leah. Gusto kong paligayahin mo ako sa pamamagitan ng mga kamay mo." Pilyo nitong sabi. "Sir, tama na." Naramdaman niyang panginginig ng katawan niya dahil natatakot siya sa pwedeng gawin ni Jeremy. "No, I don't want you to stop." Mas dingin pa nitong kamay niya sa pagkalalaki nito na nararamdaman niya tila nakikiayon yun sa gusto ng binata. "Pleasure me, Leah." Mapangakit nitong sabi habang pinipilit ikuskus. Sa pagkalalaki nitong kamay niya, gusto niyang mawala sa harap nito. Kahihiyan sa sarili niya sa pagkatao niyang nararamdaman niya. Muling pinaramdam ng binata kung ano siya sa harap nito noon, kung gaano siya kababa sa paningin nito. Marahas niyang hinila ang kamay niya at nagawa niya yon, pero agad ding nahuli ni Jeremy yon. Marahas siya nitong tinulak hanggang sa mapasandal siya sa pader ng bathroom habang patuloy sa pagbuhos ng tubig. "Tama na sir, hindi itong gusto ko." "Pwes, itong gusto ko, Leah. Itong gusto kong pagsisilbing gawin mo para sa akin." Seryoso nitong sabi habang hawak nitong braso niya at nakalapat yun sa pader. Habang ramdam niya ang katawan nito sa kanya, umiling siya. Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya habang umiiyak. "Alam kong deserve kong galit mo pero hindi ko deserve ang pangbabastos mo." Hindi na niya napigilan ang sarili dahil sa labis niyang pagtangis. Ngumisi si Jeremy. "No, you deserve more than this, Leah." Madiin itong sabi, natigilan siya. Napagtanto niya ang sitwasyon niya na hindi nga pala siya dapat magpakilala sa binata. Yumuko siya. Pilit niyang binawi ang kamay niya pero mas diniin niya ni Jeremy sa pader. "Kahit konting respeto lang, Jeremy. Kahit konti lang, ibigay mo naman sa akin." Patuloy niya sa pag-iyak at pagmamakaawa. Umiling ito. "No, you don't deserve my respect." Nagulat na lang siya nang hawakan itong pisngi niya at mariin siya nitong hinalikan. Hindi niya dama ang pagmamahal at pagnanasa doon, kung hindi galit at puot. Mas diniin itong labi sa kanya at pilit pinapasok ng dila nitong bibig niya para laruin yon. Sunod-sunod na luha ang kumawala sa mga mata niya. Pakaramdam niya napakababa niya sa harap nito na kaya nitong tapakan at bastusin kailanman ito gastuhin. Nasasaktan siya. Alam niyang pagkakamaling nagawa niya pero hindi niya ito deserve. Humugot siya ng lakas para itulak si Jeremy at nagawa niya yun. Nagkaroon sila ng distansya. Tinignan niya ito ng puno ng hinanakit at lungkot. "I don't deserve this, Jeremy." Ngumisit at marahas na pinahid ang labi nito. "No, you deserve more than this, Leah. You deserve the miserable life I've been through." Hindi na siya umimik. Kahit basang-basa siya, nagpasa siyang lumabas ng bathroom. Hanggang kailan kaya pagtitiisan ni Talia ang malamig na pakikitungo ni Jeremy sa kanya? Anong plano ng binata sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.